balitang ihahati ng radyo natin balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa radyo natin balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo natin balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-2 sa buwan ng Marso 2026 at ika-13 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming buting station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamamahala ni Manager Abidin E. Ali na matatagpuan sa may Ramon Rabagor Senior Street, RH13, Cotabato City at ng Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, nakikiisa ang Ministry of Labor and Employment or MALIBARM sa pamamahala ni Minister Dato Muslimin Gisema Arbapamo sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan sa ilalim ng timang We for Gender Equality and Inclusive Society ngayong buwan ng Marso. Binibigyang pugay ng ministry ang lakas at mga ambag ng kababaihan sa lahat ng sektor, lalo na ang mga kababaihang manggagawa sa Bangsamoro. Sama-sama at patuloy nitong itinataguyod ang mga inklusibong polisiya sa paggawa at palakasin ang mga lugar ng trabaho kung saan umuunlad ang kababaihan ng Bangsamoro. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinangunahan ni Al-Hajj Murad Ibrahim, Chairman ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee at Presidente ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP, ang makasaysayang paglulunsad ng MILF Leaders Handbook sa MILF CC Gymnasium, Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong ika-28 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Muli nga pinagtibay ni Chairman Murad ang pangako ng kilusan sa pagkakaisa at struktura at kalinawan sa layunin na binibigyang diin ang patuloy na pakikibaka para sa karapatan ng Bangsamoro sa sariling pagpapasya at ang pangunahing layunin ay ang pagtatag ng isang bayang sinilangan kung saan manaig ang lillahi kalimatillah, kung saan itinataguyod ang salita ni Allah at pinapatupad ang katarungan sa lipunan. Ang MILF Leaders Handbook na binubuo ng opisina ng unang Vice Chairman Mohagir Iqbal na nagsisilbing pinag-isang pamantayan ng pag-uugali at responsibilidad para sa lahat ng membro. Ito ay isang mapagkakatiwalaang gabay na naglalarawan sa etika ng pamumuno, disiplina sa operasyon,
pananagutan at kolektibo nga tungkulin. Gumaganap din ito bilang isang blueprint para sa pagkakaisa, estratehiko nga direksyon at pagkakaugnay ng institusyon na nag-uutos sa lahat ng opisyal at pinuno ng committee sa isa-isip at tapat na ipatupad ang mga prinsipyo nito upang palakasin ang pagkakaisang pamumuno at matatag na isulong ang pakikibaka ng Bangsamoro tungo sa pangmatagalang kapayapaan at katatagang bayang sinilangan ng Bangsamoro. Ipinaliwanag na German ang handbook ay tinatago pang malinaw na tukuyin ang mga responsibilidad ng mga leader at opisyal sa bawat antas. Binibigyang diin niya na bawat membro ay may tungkulin makabuluhang pag-mag-ambag sa pagpapatupad ng mga layunin ng organisasyon. Ang disiplina, kalinawan ng mga papel at pagsunod sa mga kolektibong desisyon ay mahalaga sa yugtong ng pakikibaka. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Nagpaabot ng mensahe ng pag-alala at pakikiisa si Burma Chief Minister Abdurrauf Imakakua para sa mga Bangsamoro at kapwa Pilipino na kasalukuyang nasa mga bansa sa Middle East sa gitna ng mga ulatan ng tumitinding tensyon sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa kanyang naging pahayag, kinilala ng Chief Minister ang mabigat at sitwasyon na kinakaharap ng maraming overseas Filipino workers, lalo na ang mga patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Mahigpit din niyang hinihikayat ang mga kababayan na unahin ang kanilang kaligtasan at sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Dagdag pa ng Chief Minister, mahalaga ang maayos na paghahanda at komunikasyon sa panahon ng krisis. Tiniyak din ni Makakua na nakahanda ang pamahalaang Bangsamoro na umalalaya sa mga nangangailangan ng tulong katuwang pambansang pamahalaan. Binibigyang diin pa niya na ang kapakanan ng mga Bangsamoro saan mga panig ng mundo ay nananatiling prioridad ng pamahalaang regional. Napaalala rin sa lahat ng manatiling maingat at patuloy na manalangin para sa kaligtasan at kapayapaan. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, buong galaka at karangalan na ipinapaabot ng Ampatuan Municipal Police Station ang taos-pusong pagbati sa lokal na pamahalaan ng Ampatuan matapos itong kilalanin bilang isa sa mga pinangaralan sa Municipal Local Government Units Award sa pagdiriwang ng Philippine National Police Day 2026. Ang parangal ay ginawa sa ginanap na seremonya sa Probar Multipurpose Center sa Camp Brigade General Salipara, Kipendaton, para Maguindanao sa pangunguna ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region or Probar. Kinilala ang bayan ng Ampatuan bilang isa sa mga natatanging local government units sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM na nagpakita ng kahusayan sa pagsusulong ng peace and order at mabuting pamamahala. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita,
Dalawang sakay ng tricycle ang agad na nasawi ng tambangan ng mga armadong kalalakihan sa isang liblib na lugar sa barangay Colambog sa Piquita, Cotabato. Umaga ng Sabado, February 28, taong kasalukuyan sa ulat ng pulisya nitong Lunes. Ang mga biktima ng ambos na sina Alvina Mascud Alimat, 47 taong gulang, si Norhaya Mascud, 39 na taong gulang, ay mga residente ng Alisan, Cotabato. Ayon sa Piquita Municipal Police Station at ng mga units ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region sa Bangsamoro Special Geographic Area sa probinsya ng Cotabato, patungo kung saan ang mga biktima ng paputukan ng mga armadong nakaambang sa kanila sa gilid ng kalye sa barangay Colamboga. Mabilis na nakatakas ang mga nag-ambos sa mga biktima gamit ang isang motorsiklo. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit. Mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palayon nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City
Ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah. Mamagayong tanong, huwag kalimutan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingal abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analo zinagatawa Ya Rasulallah ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pazukura ko kanu Allah Ta'ala kana katingguma menem sa timpo no Ramadan. Nagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Padyalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakinat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap deng kanulangon no bala-bala a pagali ko. Yata no ran bagalan nakapamagayo na yun as kita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa kasompong do mapag-isa-isa no lang no tuputan no. Saki asulad na wata na so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines ndo lang no kapad ang mga clan na saki so putri may masla utumatiman amil putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan putri ako bunuda si Kilbakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, matatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain o pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barm. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa ating lahat ng mga bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang lubang samuro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitsako sa Kongo sa kinuman na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapagayo na yun, ulang na Bangsamoro. Ternanan so kapandili diba ka, kadima piya siya sa kano Ramadan malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya taman sa ating susuwedo punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awit. Sukran. The country's friendly station, Radio Natin.
Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita bilang bahagi ng kanilang patuloy na suporta sa mga Islamic scholars at leaders sa buong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BERMM. Pinangunahan ng Bangsamoro Darul Ifta or BDI ang pamamahagi ng sweldo para sa mga community peace advocates mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato at Special Geographic Area. Noong unang araw ng Ramadan sa may City Mall, Cotabato City, ang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng CASA Division ng personnel ng Office of the Chief Minister sa pangunguna ni Division Chief Indira Sinswata. Dinaluhan ang mga peace advocates kabilang ang mga ulama at alimat na tapat na naglilingkod sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay sa relihiyon, nagtataguyod o pagtataguyod ng pagkakaisa at pagsuporta sa mga inisyatibo para sa kapayapaan sa grassroots. Layunin ng pamahagi na kilalanin at pahalagahan ang kanilang mahalagang kontribusyon sa pagpapaigting ng sosyal na pagkakaisa at kapayapaan. Ginawa ang aktibidad sa unang araw ng banal na buwan ng Ramadan na nagbigay hindi lamang ng praktikal na tulong kundi pati na rin ang simbolikong pagpapatibay sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sa Bangsamoro. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Isang taos-pusong pagpupugay at pasasalamat mula kay Sultan Kudarat Dato Shamim Mastura at sa minamahal na ustads, para sa mga minamahal na ustads at ustadza mula sa iba't ibang madrasa. Sa banal na buwan ng Ramadan, personal niyang inihandog ang munting hadiah bilang pagkilala sa kanilang walang sawang dedikasyon sa pagtuturo ng Quran, mabuting asal at tamang landas sa kabataan. Hindi man masukat ng anumang regalo ang sakripisyo at tiyaga na inilaan araw-araw. Naway magsilbi itong munting pasasalamat at inspirasyon upang lalo pa niyong may pagpatuloy ang parangal na tungkulin bilang mga gabay ng komunidad. Ani pa ni Mayor Mastura, kayo ang ilaw na patuloy na nagbibigay liwanag sa isipan at puso ng bawat mag-aaral. Sa diwa ng Ramadan, isang buwan ng pagbibigayan, pagmamahalan at pagkakaisa. Naway patuloy magtulungan para sa mas matatag, makadiyos at maunlad na pamayanan. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, inabisuhan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang mga Filipino na manatili sa loob ng bahay at maghanda sa pagtatago sa mga shelter kasunod ng paglulunsad ng mga pag-atake ng Israel at Estados Unidos laban sa Iran. Mayroong 30,000 manggagawang Pilipino na karamihan ay caregiver ang nasa Israel habang mahigit 1,000 naman ang nasa Iran. Sinabihan ng embahada ang mga Filipino sa Israel na ipinagbabawal ang public gathering at ang lahat ng mga institusyon at opisina ay sarado maliban sa mga nagbibigay ng essential services. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs sa Manila na mag-i-issue ng updates advisory.
34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo. Ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa May Macapagal Street at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search and Service Center. Hati din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamumuno ni Molly Barm Minister Dato Muslimin G. Sama Orbapamos at ang kanilang General Director Dato Surababutasilo Jr. at ng Virginia Food Incorporated. Hati din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor sa Dunix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City on and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At hati din sa inyo ng Bago Laing Clinic na matatagpuan sa Kimpo, Baguados, Cotabato City. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Pero bago ho tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. Hi Ate Ma'am, good morning. Marami po kaming nakikinig ngayong araw. Happy Ramadan Mubarak from Takurong City. Issue po from Ma'am Simbay Adam. At hello po kay Bay Piganoy. Salam pa shoutout po from Bahrain na mapita sa Ramadan Mubarak sa Kanutanan. Na pa siya, okay, pa shoutout po. Kano aliko mana si Simbay Adam. At hello to radyo natin noon ang aming news head. Mabuhay Bangsamoro. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tilo po kay Nisrin Benito at hello to Tristan White V. Gulay is watching. Salamat po sa inyong panunood. At kay Kakanurayda Udasa na dyan sa may Lugay-Lugay area. 37 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Cusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama ngayong araw ng Lunes, ika-2 sa buwan ng Marso 2026 at ika-13 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra calendar. Radyo natin Caroline Abbas, magandang umaga Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.